kanina, first day ng session sa House. Ngayon, for some reason, may mga dramang naganap. Unahin natin dito sa kay Gonzales. Kay Gonzales muna tayo, mamaya ng kay Romualdez. Dito muna tayo kay Gonzales. Kasi ito yung ito yung na-highlight ng media kanina. Tataka ako, ba't ito yung hin-highlight nila? Pero ito yung na-highlight. Ito yung ganap. Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. verbally resigns from PDP Laban. Verbally resigns from PDP Laban. Alam nyo, feeling ko na puwersa siyang mag-resign. Feeling ko naipit siya. Para lang to satisfy yung mob rule. This is, by the way, mga kochero, this is mob rule. We're not seeing Congress here. We're seeing some form of a mob rule. Tingnan natin. Panoorin natin yung ganap. I have no problem with this resolution. But let us place this in context. For the record, what recent events transpired subverting the integrity of the House of Representatives to merit the consideration of this resolution? Well, Mr. Chairman, I believe, as you know, during the break, there were threats against one of our House members and the House itself. So I believe this is a show of solidarity, not only towards our Speaker, but for the institution as a whole and its sanctity. Well, I remember vividly there was a grave threat on the life of one of our members, the Honorable Franz Castro. Honorable? What BS is that? Sorry I mean, si Sandro nandito and to some degree, I'm quite disappointed kay Sandro dito. Sana hindi na lang siya nag-join sa theatrics nito. But, andyan na siya Gagawin natin. Andyan na siya So, kasi alam nyo mga kochero, this is nothing but a theatric. Drama lang to. This is drama. And this is our House resolution. Wala namang mangyayari dito This is an extended drama. Actually, mamaya, papakita ko sa inyo gaano ka-extended to. So, this is an extended drama. Tutuloy lang natin. But with respect to the whole House, was the integrity of the House challenged at any time during the break? Yes, Mr. Chairman, I believe it was put into question. When was that? And what was that? I could not give you the exact date, but I understand that it was done on a certain TV network, and some words were said to malign the reputation of our institution. Can we put on record what words were used to malign the integrity of the House in that TV broadcast? Mr. Chairman, I move to suspend session for a minute. Yun, huli. Nahuli ni Sandro yung gustong gawin ni Lagman. It's very obvious naman anong gustong gawin ni Lagman Ang gustong gawin ni Lagman, maglabas, kasi simula nung umpisa, nung nag-speech si Romualdez, wala silang binabanggit na pangalan. Up until this point. Ngayon, si Lagman, may gustong hugutin. Siyempre, dilaw yan Diba? Siyempre, kampiyan sa CPP, NPA, NDF So, may gustong hugutin yan. Anong gustong hugutin niya? Ang gusto niyang hugutin, mga kochero, sabihin kung ano yung offense at kung sino to put it on record. Ibig sabihin, para kapag naka-record sa dokumento ng House of Representatives, official siya. Official na nakasulat dyan na ang Kongreso kinukondena ang ginawa ni Digong. Ganon lang kasimple. Kasi pag official siya, o di in the long run, pag binalikan mo yung records ng Kongreso, makikita mo doon, meron palang panahon na si Digong kinondena ng Kongreso. Baka ganun talaga siya kasama. Ganon siya.
Nahuli. Nahuli ni Sandro. Buti na lang nahuli niya. Kasi if this was any other congressman, alam na. Yun na nga. So buti nahuli. Nahuli ni Sandro. And I'm happy to some degree. I'm happy to some degree na nung nahuli niya, he chose to, tawag dito? He chose to, take a leave. He chose to take a leave. Bakit? Kasi mga kotsero, etong ginawa nila dito, eto na yung magiging I think this will be the beginning of the lamat ng Uniteam. Ito na yun. Nag-uumpisa na yun. And I think si Sandro doesn't want any part of it. Session is suspended. This meeting of the Committee on the Whole is suspended. Resume. Floor leader. Yes, Mr. Chair, I move that we recognize the representative from Pampanga, Senior Deputy Speaker Don Gonzales, to answer any other queries that the gentleman from Albay might have. Yun, sinalo siya. The representative from Pampanga, Senior Deputy Speaker Don Gonzales, recognized. Give the floor. Sinalo siya ni Don Gonzales. The question? In recent days, what events transpired wherein the integrity of the House has been challenged or subverted? Mr. Chairman, if I'm not mistaken, that was October 6 or first week of October when I heard some bad news regarding the House of the People, our institution. That's why I think that I prepared a resolution to defend. Siya nag-prepare. Okay. I heard a lot, the media, social media, all platforms. So I think all of us here, we are almost 312 congresspersons to defend the institution, Mr. Chairman. Yes, we have to defend this institution. But what I am asking for, what were the overt acts which were overt acts uttered, which could be considered subverting or challenging the integrity of this House? Overt acts daw, mga kotsero. Ibig sabihin, meron daw ba siyang ginawa? Kasi nga mga kotsero, kapag when it comes to violation of the law, hindi mo naman tinitignan yung motibo. Ang tinitignan mo, yung overt acts. Kung ano yung ginawa. So, kaya yung tinatanong ni Lagman, ano ba yung overt acts na sinabi daw sinabi ni Digong para isubvert ang integridad or to put into question the integrity of the House of Representatives. Because the resolution is rather vague. It does not give us the proper background. So I'm asking this question not to question the resolution, but to give it some anchorage. Gusto niyang lagyan ng pangalan. Well, simple lang. I hate to say this, Mr. Chairman, but when I heard the word rotten, of course, I felt bad regarding Mr. Chairman. I also would feel bad hearing that abogadong-abogado to si Lagman. The House is rotten. But may we know who uttered that statement? Was it a comic or a leader or previous leader of this country? Sabihin mo na kasi. Well, I think, Mr. Chairman, the gentleman from Albay knew who is takot. Why is the name of that accuser so sacrosanct that we cannot mention it before this body? Takot. Man, can I ask for 1 minute suspension? Suspension ulit.
alam nyo kasi, alam nyo mga kutsero, the House of Representatives are all politicians. Politicians yan. At syempre, dahil politiko sila, ayaw nila na merong masasagasaan. Eh si Lagman, may agenda. Anong agenda niya? Maisama on record ang pangalan ni Rodrigo Roa Duterte doon sa reason kung bakit nagalit ang House of Representatives. Yun ang agenda niya. Representative Gonzales, SDS Gonzales. Pang propaganda din yan. Sayang yan. I will answer the question of Congressman Opalbay, Congressman Eche Lagman. But before I will answer your question, Mr. President of the PDP party, are you here? Ito na yung drama-rama sa hapon. Congressman Alvarez, the one who uttered that word is our chairman from PDP Laban. Before I will answer, I will resign now as member and officer of PDP Laban. The former president, Rodrigo Roa Duterte, the one who said. Sabi mo, nasa likod doon. Ang lakas makamarites mo nasa likod rin yung nasa likod. May reaction mo nasa likod. Pero, sasabihin ba talaga? Ayan. Rodrigo Roa Duterte, the one who said that. Sinabi. Well, he has said so many derisive utterances before. And he must answer for all of this. How? And I fully support this resolution. O see? Yun lang talaga yung agenda niya. Tapos na siya. Okay. Yun lang agenda niya. That statement is also an accusation of the leadership of Speaker Martin Romualdez. Sisip-sip po ng konti. And for Siyempre. that reason, I truly support this resolution. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Senior Deputy Speaker, for your candid answers. Yan. I have no... Tinan nyo kung paano niya binanggit yung pangalan ni Digong. Nakakatawa as in. Parang ayaw pa niyang sabihin. Member and officer of PDP. Pahina yung boses eh. Former President Rodrigo Roa Duterte, the one who said. Bakit kapag pag nagsasalita kayo ng kung ano man pinagsasabi nyo na, hindi, para sa Pilipinas, etc., lalakas ang boses nyo. Pero ngayon, pag ganyan, pag laglagan, humihina. Okay, so ngayon alam na natin yung agenda. Okay. Ngayon, bakit siya nag-resign muna? Siyempre, mag-resign ka na lang bago ka papasipain. Diba? Unahan mo. Mag-resign ka na lang bago ka sipain. Diba? Anyway, bakit daw sila nang gagalaiti? Bakit sila nagagalit? Kasi nga, diba, si Digong nga naman, nagsalita na rotten to the core nga daw kasi ang Congress, ang House of Representatives. Ang sabi niya yan eh. Ito pala yung unang-unang beses na sinabi niya. October 11, nung una niyang binira ang House of Representatives. Ayan, October 11 yan. Sa SMNI yan. Ang sabi, there's no limit to their pork barrel. Referring to the practice of some lawmakers in appropriating budgets for district projects that the Supreme Court outlawed in 2013. Tapos sabi pa, Inday is perceived to be a good candidate. Tapos sinabi rin ni Digong na Speaker Martin Romualdez is Mr. Duterte accused Speaker Martin Romualdez of orchestrating the attacks against her daughter whom he described as a good candidate for presidency. Nilaglag din pala kasi yung political ambition. Kaya ganun. Tapos, syempre maraming nag-comment, di ba? Si Antonio Contreras, maraming nag-comment dyan. Syempre, anti-Digong yan eh. Matagal lang galit kay Digong yan eh. Comment siya against Digong, etc. New level, etc. Maraming ganyan. Alam naman na natin yung kwento niyan. Tapos, syempre, nagdrama-rama sa hapon din si Franz Castro. Ang sabi, daw siya, may grave threat.
Tigilan kami. Hindi ka nga natakot sa NPA eh. Hindi kong takot ka. Anyway. So ito. Tapos ito pa, meron pang allegation, ito nga kaya walang nagbabalita. Rodrigo Duterte claims COA is afraid to audit Congress. Yan. COA daw is afraid to audit Congress. Magtanong ka ng mga congressman na wala na dyan o magtanong kayo ng mga kaibigan na nandyan at sabihin nila ang totoo. Ang mga auditor ng COA takot mag-audit dyan sa Congress, which I don't understand why. Hindi inaudit ang Congress. You have never heard of a red flag hoisted in the premises or in the territory of Congress, not once, not twice, not at all. Maghanap kayo ng isang red flag and in spite of the strict accounting rules, Congress cannot be penetrated. Which I don't understand. Bakit? Kasi mga kotsero, si COA, siya ang gumagawa ng rules niya. Congress cannot dictate the rules of COA when it comes to audit. And that is constitutional, hindi yan theory lang. Hindi yan theory. That is in the Constitution. Do I agree with everything that Digong said? No. Lalo na yung sinabi niya na pinapatay ko silang lahat. No. Why would they agree to that? So yun nga, ako mga kotsero, sa lahat ng sinabi ni Digong, dito ako na-fixate sa COA. Bakit? Kasi alam nyo lang mga kotsero, every July, basta pag darating ang panahon ng July, pag naglalabas ng COA report, ang COA, ng kanilang audit reports, ng lahat ng ahensya sa buong Pilipinas, lahat ng nababatikos from presidente hanggang sa kaliit-liitang ahensya ay kinukuha sa COA report. Magtataka ka, bakit ang COA, maski sa website nila may nagtanong nga, merong medyo eng-eng na nag-comment sa akin kanina. Sabi niya, ipa-FOI mo. Pa-FOI mo. Kung di ka ba naman abnormal at kalahati, dito nga sa COA website, wala Website na yan COA na yan, Commission on Audit. Wala. Tapos, ito pa yung masaklap. 2020 pa yung latest upload. 2020 pa. I believe napakita ko na to sa inyo in one way or another. Ilang beses ko talagang dinidrill to pag pinag-uusapan yung House of Representatives. So, nasaan yung detailed auditor's report? Wala. Kaya kung mapapansin nyo, mga kotsero, wala kayong nakikita every July, every year, wala kayong makikita na member ng House of Representatives, even the Senate, na binabatikos tungkol sa kanilang budget. Wala. Try nyo. Maghanap kayo ng balita tungkol sa paggamit ng pera ng Kongreso. Wala kayong makikita. Ito yung para sa lahat. Ito yung national government agencies. Ito yung 2022. Commission on Higher Education, Constitutional Offices, nandyan si COMELEC, nandyan si COA, Commission on Human Rights, nandyan yan. Department of Agrarian Reform, Agriculture, sige, lahat yan D. Hanapin nyo, House of Representatives, wala. Nasa E na tayo, Judiciary, meron nga Other non-government or national government agencies, nandito. Wala ang COA. Wala ang House. Career Executive Service, CESB, Civil Service Commission, Commission on Audit, COMELEC, Commission on Human Rights, HRVV, Office of the Ombudsman. Wala. Ano yung dapat na merong nakikita? Yung ganito, papakita ko sa inyo. Bawa to. Gamitin natin itong Career Executive Board. Yan. Eto. Ayan, nakikita dapat yan kung saan napunta yung pera, magkano yung budget, tapos yung finding sa paggastos ng pera. Wala ang House of Representatives niyan. Wala rin ang Congress niyan. Wala rin ang Senate niyan. Kaya nung nabasa ko tong sinabi ni Romualdez, tawang-tawa ako. As in literal na tawang-tawa ako. Kasi ang plastic. Sobrang plastic. Sobrang plastic. Sabi ni Romualdez, by the way, I used to admire this guy. Used to is the operative word. Pero nung nagkaroon na ng ambisyon, wala Anyway,
Ito, sabi niya sa speech na kanina. Let it be said, never must we countenance or allow others, not so likely-minded individuals, who choose to malign or put down the image of this institution and dictate the direction we must go. I urge everyone to rally behind our true moral compass, the will of the Filipino people. O yan. Yung tayo daw, dinamay pa tayo sa kalokohan niya. Sabi niya, tatayo ako at sino man na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat para sa kapakanan ng bayan. Come on, don't give us that BS. Alam nyo, mga kotsero, ako simple lang hinihingi ko eh. Hindi pa nga ako humihingi ng resibo kasi mali yung strategy nila eh. Mali kasi yung hinihingi nila. Wala akong pakialam sa resibo. Ipakita nyo sa amin yung audited financial report. With the auditor's report. Masama bang hingiin yung audited report, auditor's report nyo? Is it maligning the House of Representatives para sa mga citizens such as myself na malaman kung saan nyo ginagastos ang pera ng bayan? Is that a threat? Threat ba yun sa institusyon ng Kongreso? Really? Ganon ka-fragile ang imahe ng Kongreso na kapag siningil kayo sa COA report ng inyong institusyon, madudurog kayong lahat? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Kasi mga kotsero, eto nga eh. Presidente na lang, puntahan natin yung Office of the President. Ito lagi kong ina-example to eh. Office of the President nga eh. Transparent. Nababasa mo kung saan napupunta yung pera na ibinabudget para sa OP. Ang bagal lang ng internet. Ayan. Halimbawa, ito, Office of the President. Si Presidente Bongbong Marcos to ang ino-audit. Ang bagal ng website ng OWA. My goodness. Ito, Office of the President. Meron siya Alam nyo kung ilan ang pinapasahod. Alam nyo kung saan ano yung targets ng Office of the President. Ano pa? Alam nyo kung magkano ang pera. Saan na yung pera nila? Ayan Ito ang budget ng itong gastusin ng Office of the President. Alam natin lahat 'yan. At kapag merong mali diyan, sinong sisisihin natin? Si President Bongbong Marcos. Alam natin agad. Pag may nakita ka dito, sa summary of significant observations and recommendations, sasabihin mo agad, bakit naman ganito? Bakit ginastos to sa ganitong paraan? Parang may mali yata. O di alam mo. Alam mo kung saan ginastos yung budget. Kaysa yung ganito, pakita ko sa inyo Walang ya. Tingnan nyo to Ito, COA din galing to. Annual Financial Report Volume 1, 2022. COA din galing to Ayan COA yan. Diba? Puntahan natin yung in-skip ko kanina. Kasi kailangan ko ipakita sa inyo kung saan galing to Tingnan nyo to. Kaysa yung ganito yung nababasa nyo. Isa na. Hindi ko naman dapat papansinin to kung hindi ko nakita to. Itong issue na to, kung hindi ko nakita to. Itong link, papamura ka na lang talaga Itong extraordinary and miscellaneous expenses, alam nyo kung saan ko napansin to, kung bakit ko napansin to? Naalala nyo yung sinabi ni Kimbo na wala raw silang confidential funds, meron lang daw sila extraordinary and miscellaneous expenses. Totoo naman, wala talaga silang confidential funds. Ito talaga ang meron sila. Extraordinary and miscellaneous expenses. Nagulat ako. Magkano ang ginastos ng House of Representatives? 4.98 billion. 4.98 billion pesos ang ginastos ng House of Representatives in 1 year. Sa isang taon. Tapos nanggigigil sila sa confidential funds ng OP tsaka ng OVP. Ba't hindi nila bawasan to? Saan napunta to? Itong 4.98 billion na to. Mga kotsero, bakit ako nanggigigil dito? Ba't ako gigil dito sa 4.98 billion na to? Kasi mga kotsero, ito yan.
Ito yan mga kotsero. O, tingnan nyo naman saan ginagastos yung 4.9 billion na yan. Meeting, seminar, and conference. Anak ng tipaklong. Diyan nyo talaga kukunin? Meeting, seminar, and conferences? Official entertainment. Official entertainment, guys. Official entertainment. Ano yan? Sinong kinukuha nyo? Si Michael Jackson? Kahit patay na siya. Si Taylor Swift ba ang kinuha nyo pang entertainment? PR. Public relations. Public relations of who? Sino? Sinong public relations? Sinong binibuild up nyo para i-PR nyo ng 4.9 billion pesos? Mga sarili nyo? Wala, hindi kayo nagtatabi ng pera para sa mga kampanya nyo? Educational, athletic, and cultural activities. What? Ano yun? What does that mean? Kasi mga kotsero, sa auditor's report, makikita natin kung ano yung ginastosan nila niyan. Ano yung meeting na yun? Ano yung seminar? Ano yung conference? Ano yung official entertainment? Ano yung PR na yun? Ano yung educational activity na yan? Ano yung membership sa government or organization na yan? Ano yung contribution na yan? Nandoon yan sa listahan ng auditor's report. Tapos nagre-request pa kayo sa DBM ng budget. Alam nyo, meron silang expenses ha. Ito nga, itemized list of expenses ha. Tingnan nyo to. House of Representatives to. Magkano ang ginastos ng isang kongresista? Tingnan natin. Ito na, si Benny Abante, halimbawa. Benny Abante, 6th District Congressman. O, pasahod sa kanya, 3.5 million. Contractual consultants, may consultant pa, 720,000. Consultative local travel, 1.164 million. Local travel, 1 million. Communication, 516,000. Representation expense mo, 1 million. Sino nire-represent mo? Saan ka pumupunta? Diyos ko. Magkano ang ginastos niya sa isang taon? 23 million. Plus ito, yung nasa ilalim. Plus ito. Yan, 23 million. Plus itong sa mga committee chairmanships niya, plus 240,000. No? Lahat. Plus yung extraordinary fund pa. So, 23 million plus the extraordinary fund. Kaya nakakagigil. Wala talaga akong paki kay Martin Romualdez. Ang problema, nati-threaten kayo dito. O, tingnan natin yung yung favorite nating lahat, si Frank Castro. Franz L., Office of the Congressman. 3.5 million ang sinasahod niya sa atin taon-taon. 3.5 million. 3.5 million, guys. 3.5 million. Saan kaya napupunta yung 3.5 million na yan? May 2.4 million siya na contractual consultants. Sino yun? Anong consultant for what? 1.3 million sa consultative local travel. 1.3 million. Saan ka nagpunta? Diba? Nakakabwisit. Kapag iniisa-isa nyo, mabubwisit kayo eh. Ang total na ginastos sa isang taon, 26 million plus the extraordinary funds. Kaya nakakagigil to. Kaya nakakagigil tong ito, extraordinary funds na to. Kasi, hindi naman to mga essential items eh. Buti sana kung essential items, di ba? Buti sana kung essential, yung kailangan. Meeting, seminar, and conferences. Last week, nagpunta ng Spain ang Senate. Saan kukunin yung budget? Natural sa extraordinary fund. Di ba may paano pa? Happy pa si Mig Subiri. May shake-hands pa siya sa hari ng Spain. O saan kinuha yung budget nun? Extraordinary fund. Ang nakakatawa pa dito, sabi ni Martin Romualdez, ipaglalaban namin ang integridad ng Kongreso sa mga umaatake dito. Huy, Kong Martin, baka nakakalimutan mo. Nasa Constitution natin, nasa Section 20,
ng article on the Legislative Department. The records and books of accounts of Congress shall be preserved and be open to the public in accordance with law. And such books shall be audited by the Commission on Audit, which shall publish annually an itemized list of amounts paid to and expenses incurred for each member. Nagsabi ng mga tao, bakit mo pinipilit na maglabas si Kong Martin ng ng kanyang audit? Yung kasi sinabi sa Constitution eh. May karapatan tayo makita yan. Coach Jared, mali ka pa rin. Kasi nagsalita na ang mga taga House of Representatives na na wala daw silang ginagawang mali. Tapos lahat sila kampi kay Kong Martin. Natural, sino bang gumagawa ng budget nila? Si House Speaker. Auto Rules of the House 19 Congress. Ayan si Martin, ayan gitnang-gitna pa, ayan yung picture niya. Punta tayo sa role ng speaker, no? Natin. Ito yung role ng House Speaker. FYI lang. The Speaker, rule number 4. Duties and power. The Speaker, as the political and administrative head of the House, is responsible for the overall management of the proceedings, activities, resources, facilities, and employees of the House. Prepare the legislative agenda, conduct monthly caucus of members, exercise general supervision, establish as far as practicable and efficient information management system, etc., etc. Lampasan na natin yan. Dumiretso na tayo dun sa pinaka meat of the matter. Prepare the annual budget of the House with the assistance of the Committee on Accounts. Natural. Kung kung kay House Speaker nakasalalay ang budget mo para sa distrito mo, sisip-sip ka talaga. Kaya napansin nyo, simula nung tawag dito, simula nung umpisa yung issue nung sa COA, anong sinabi? Anong sinabi ng halos majority ng kongresista? I stand with Speaker De Venecia, with House Speaker Martin Romualdez. Lahat yan, halos lahat ng kongresista, di ba? Lalo na yung taga Bicol, si Ako Bicol. Bakit? Siya gumagawa ng budget eh. Sana mga kotsero, ito lang yung akin. Huwag sanang isipin ng ating House of Representatives yung na threat yung hinihingian sila ng audit report. Kasi it is the provision of the 1987 Constitution. Yan yung hinihingi eh. Yung nakasulat eh. At hindi kami happy, COA, sa ganito. Ano to? Lokohan? Summary lang to eh. Kahit sinong mabubwisit lang titingin dito eh. Summary lang to guys ng mga gastos. Walang details dyan. Ang masaklap pa mga kotsero, summary na nga lang, hindi pa updated. 2020 pa to. Pakita nyo yung audit report nyo. Hindi yan pagbabanta sa inyo. Ba't kayo nababanta? Ba't kayo natithreaten? Pag tinatanong kayo tungkol sa kung paano nyo ginagastos ang pera ng bayan. It's not supposed to be a threat to you. Especially kung wala naman kayong ginagawang mali. Sabi nyo, di ba? Meron kayong integridad. Sabi nyo yan eh. Tapos magagawa kayo ng joint resolution. Gagawa kayo ng isang resolution, ng House resolution na protecting the integrity of the House and expressing support to Martin Romualdez. What the heck? That's not even necessary. That's irrelevant. That's irrelevant to the conversation. Kung wala kayong ginagawang mali, kung totoo ang sinasabi nyo na malinis ang inyong ginagawa dyan, edi the proof of the pudding is in the eating. Ipakita nyo sa amin. Kasi si Presidente, nakikita namin yun sa kanya. Yung kay Vice Presidente, nakikita namin yun sa kanila. Sa Judiciary, nakikita namin yun sa kanila. 2 departamento yan ng ating gobyerno. Nakikitaan natin. May transparency.
Why is there such opacity sa Congress? Every year, maski nung panahon ni Digong, every year binabati ko si Digong dahil sa maling gastos daw sa ganyan, maling gastos daw dito, maling gastos sa ganyan. Every year binabatikos ko rin si Lenny dahil mali yung gastos dito, mali yung gastos dyan, mali yung gastos dito. Paano ko nagagawa yun? Kasi merong audit report, merong pinagbabasihan ng gastos at yung pagkakamali nila sa gastos nila. At naipagtatanggol din natin yung mga yung administrasyon using the same document, using the same audit report. Yung mga binoto namin dyan na kongresista na nag-unit team, baka naman gusto nyo ng pangunahan. Si Kong Pulong, si Kong Sandro, ba't hindi nyo na pangunahan yan? Pakita nyo sa amin na sincero talaga kayo sa pagsisilbi nyo. Huwag nyo kaming dadaanin sa House Resolution. That's irrelevant. Wala kaming pake sa House Resolution nyo. Ang gusto namin makita yung sinseridad nyo sa pagsisilbi. Yun ang gusto namin makita. Wala kaming pakialam sa statement of support nyo kay Kong Martin. Wala kaming paki doon. Hindi namin ikabubusog yan. Wala kaming pakialam sa sinabi sa inyo ni FPRRD. Hindi namin ikabubusog yan. Ang gusto naming makita, yung budget na inilatag sa inyo na gagamit para sa constituents nyo, sa bawat distrito nyo. Ganon dapat. Wala kaming paki sa politika nyo. Kasi alam nyo, kasi buwan-buwan tayong kinakaltasan ng withholding tax eh. Tapos kada bili natin ng produkto, merong value-added tax. Every year, nagbabayad tayo ng tax. Annual income tax. Tapos makikita mo, merong 4.9 billion na extraordinary funds na hindi mo alam kung saan ginastos. Para saan yung 4.9 billion na yan? Ang bigat pa naman ng tax. Sa regular employee, magkano ang tax? 30%? Buti nga ngayon, medyo sa train law, medyo maluwag-luwag kasi merong threshold. Kailangan ang kita mo every month, parang nasa 30 or 40K yata. Nakalimutan ko na, tagal ko nang din nag-HR. Yung pag nagtitignan mo every month, yung payslip mo, may bawas na 30%. Tapos makikita mo, merong 4.9 billion pang meeting, pang conference, pang seminar. What the heck? Lahat may tax. Namatay ka, pagkukunin ng pamilya mo, may 36% na tax. Nagbenta ka, may 36% na tax. Namatay ka na lang, may utang ka pa sa gobyerno. Anyway. So yun. Ganito na lang ang topic ko ngayon. Masyado intense eh, no? Masyado intense. So mga kotsero, ganito na po muna tayo sa topic na ito. Okay, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. At huwag niyo pong kalimutan, nagka-upload tayo ng mga summary ng ating mga videos sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream, mga kotsero. Okay? And God bless you and see you next time. Bye!